Sa gitna ng tumitinding tensyon sa West Philippine Sea, isang makasaysayang laban ang napipintong magaganap. Amerika pumalag, tila ba hindi na kayang tiisin ang mga banta ng China at talagang sineseryoso na ito ng Estados Unidos. Agad na nagpadala ng puwersa upang ipakita ang kanilang lakas at bagsik sa pagtulong sa Pilipinas. Sa kabilang banda, China natakot, na tila naglalabas ng mga pahayag ng pag-aalala at galit sa mga joint patrol ng Pilipinas at Amerika. Ang tanong ngayon, ano ang mangyayari sa susunod na kabanata ng sigalot na ito? Ang mga puwersang militar ba ng Amerika ay sapat upang pigilan ang China? Samahan niyo ako at talakayin ang mga pangyayaring ito na tiyak na magdadala ng malaking epekto sa rehiyon. Matapos ang insidente ng pagbangga ng China sa ating barko na BRP Teresa Magbanua, tila hindi na nakapagtimpi ang Amerika at agad na nagpadala ng resback upang subukan kung talagang papalag ang China. Noong Agosto 31, 2024, habang ang BRP Teresa Magbanua ay nagmamaneho sa paligid ng Sabina Shoal, 3 beses itong sinadyang banggain ng isang Chinese Coast Guard vessel. Ayon sa Philippine Coast Guard, walang dahilan para sa ganitong agresibong aksyon mula sa China na tila nagpapakita ng kanilang paglabag sa mga internasyonal na batas. Ang insidente ay nagdulot ng malubhang pinsala sa ating barko na nag-iwan ng 70 sentimetro na indentation at 1.5 metro na butas sa kanyang katawan. Sa pag-aakalang hindi na kayang tiisin ang patuloy na panghaharas ng China, nagpadala ang Amerika ng Carrier Strike Group sa rehiyon. Ang mga aircraft ng US, kabilang ang mga fighter jets, ay nagpatrolya sa lugar upang ipakita ang kanilang suporta sa Pilipinas. Ang hakbang na ito ay tila isang mensahe sa China na ang kanilang mga aksyon ay hindi lamang pagmamatigas kundi may kaakibat na seryosong tugon mula sa kanilang mga kaalyado. Sa totoo lang, malaki ang tulong ng mga surveillance aircraft na ipinadala ng Amerika dahil maari itong gamitin pang sumaybay upang tignan ang mga aktibidad ng China sa rehiyon. Sa pagtaas ng bilang ng mga Chinese vessels sa Sabina Shoal, mahalaga ang pagkakaroon ng real-time intelligence upang maunawaan ang mga galaw ng China at mapanatili ang seguridad ng mga barko ng Pilipinas. Ang pag-deploy ng mga aircraft ay isang estratehikong hakbang upang ipakita ang militar na presensya ng Amerika sa South China Sea na naglalayong pigilan ng anumang mas agresibong hakbang ng China sa hinaharap. Subalit ang pangunahing layunin ng Amerika ay ipakita ang kanilang suporta sa Pilipinas, lalo na pagkatapos ng insidente ng pagbangga ng Chinese Coast Guard sa BRP Teresa Magbanua. Ang presensya ng mga aircraft ay isang malinaw na mensahe na ang Amerika ay handang tumulong sa kanilang kaalyado sa harap ng agresyon ng China. Ang Philippine Navy ay naghahanda para sa pagsasagawa ng pinaigting na air at naval patrols sa Escoda Shoal bilang suporta sa Philippine Coast Guard PCG vessel na BRP Teresa Magbanua matapos ang sunod-sunod na insidente ng pagbangga ng mga sasakyang pandagat ng China sa lugar. Binabantayan ng Navy at Air Force ang lugar upang masiguro na walang pagsira sa likas na yaman, partikular sa mga samut-saring korales sa lugar. Malinaw na nilinaw ng Rear Admiral Roy Vincent Trinidad na ang pagtaas ng surveillance sa lugar ay hindi nangangahulugang nagpadala ng mas maraming militar na asset sa Escoda Shoal. Binigyang diin ni Trinidad na ang pagsasagawa ng pinaigting na patrol ay naglalayon lamang na mapangalagaan ang lugar mula sa anumang mga potensyal na kaguluhan. Nabanggit ni Trinidad na ang isang pinaigting na patrol ay maaaring isakatuparan sa pamamagitan ng barko, sasakyang panghimpapawid o maging sa pamamagitan ng impormasyon na ibinibigay ng mga mangingisda sa lugar. Hindi kailangan na magkaroon ng mas maraming barko sa lugar, kundi ang patuloy na pagbabantay at pagsiguro sa seguridad ng Escoda Shoal. Ang US ay nagbigay diin din na ang mga aksyon ng China ay mapanganib at destabilizing at lumalabag sa international law. Tiniyak ng US na sinusuportahan nila ang Pilipinas at ang kanilang karapatan na magpatrolya sa kanilang sariling teritoryo sa South China Sea. Ang insidente ay nagsimula nang maglayag ang BRP Teresa Magbanua sa palibot ng Escoda Shoal.
na nagresulta sa pagbangga ng CCG Vessel 5205 sa barko ng PCG. Ang insidente ay nagpapakita ng patuloy na pagtaas ng tensyon sa rehiyon habang nagsisikap ang China na ipatupad ang kanilang kontrobersyal na 9-line claim sa South China Sea. Samantala, ang China ay nagpapatuloy na tumututol sa presensya ng Pilipinas sa Escoda Shoal na kanilang inaangkin bilang kanilang teritoryo. Ang China ay nagsasaad na ang Pilipinas ay ilegal na nag-stranded sa lugar at nanawagan sa kanila na umalis. Mapunta naman tayo sa aircraft na ipinadala ng Amerika sa West Philippine Sea. Ito ang P-8A Poseidon. Ito ay isang maritime patrol at reconnaissance aircraft na ginagamit ng United States Navy para sa maritime surveillance. Nitong nakaraang mga buwan, ginamit ng Amerika ang Poseidon para makipagtulungan sa Pilipinas sa mga patrolya sa West Philippine Sea na kinukwestiyon ng China. Subalit tikom ang bibig ng Amerika rito. Kamakailan lamang ipinadala na naman ito ng Amerika matapos ang insidente ng pagbangga sa BRP Teresa Magbanua. Hindi ito nagustuhan ng China at sinabing nangangalap ng impormasyon ng aircraft sa mga galaw ng China at nakiusap sa Amerika na huwag makisali sa nangyayaring tensyon. Ang China ay lubos na tumututol sa presensya ng Poseidon sa West Philippine Sea. Ipinahayag ng Chinese Ministry of National Defense na ang lahat ng military activities disrupting the South China Sea situation ay nasa ilalim ng kanilang kontrol at walang karapatan ang kahit na sinong bansa na manghimasok rito. Sa totoo lang, ang layunin ng CCG sa insidenteng ito ay upang itaboy ang BRP Teresa Magbanua at iba pang mga sasakyang Pilipino mula sa Escoda Shoal na nagdulot ng galit mula sa mga Pilipino. Pero para China, ito ay iba. Sa kanilang pananaw, ang insidenteng ito ay bahagi ng mas malawak na estratehiya ng Estados Unidos upang ipakita ang kanilang presensya sa rehiyon at ilarawan ang China bilang isang maton. Noong taong 2012, nawala ni Pangulong Benigno Aquino III ang kontrol sa Scarborough Shoal sa mga kamay ng mga Chino. Sa kasalukuyan, nahaharap si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa panganib na mawala ang Ayungin Shoal at ngayon ay ang Escoda Shoal, na nag-uudyok sa mga kritiko na sabihing ang kanyang patakarang panlabas laban sa China ay hindi epektibo. Kung patuloy siyang magpupumilit sa ganitong uri ng patakaran, maaring mawala na sa Pilipinas ang lahat ng 8 isla at isang bahura na hawak nila bago pa siya bumaba sa pwesto. Para sa iilang eksperto, ang kanyang ipinagmamalaking pangako na hindi mawawala ang isang pulgada ng bansa ay tila walang katotohanan, katulad ng marami sa kanyang mga pangako. Kung hindi magpapakita si Pangulong Marcos ng tapang upang gumanti sa China, ay tiyak magpapatuloy ang ganitong gawain. Dapat niyang isailalim sa pananagutan ang kanyang militar at ang pamunuan ng Coast Guard dahil sa malaking pagkakamaling ito na maaaring magdulot ng malubhang epekto sa hinaharap. Ang mas nakakagulat ay ang gobyernong Marcos Jr. na biglang nagpadala ng mga sasakyang pandagat ng PCG sa Escoda upang ipaglaban ang jurisdiksyon ng Pilipinas. Ang BRP Teresa Magbanua na pinakabago at pinakamalaking sasakyang dagat ng PCG ay ipinadala sa Escoda noong Abril 18 upang suriin ang mga ulat ng mga aktibidad ng China sa lugar na naglalayong gumawa ng artipisyal na isla, isang akusasyon na hindi totoo. Ang takot ng China sa pangingialam ng Amerika at ang pagtulong nito sa Pilipinas sa West Philippine Sea ay nagiging mas maliwanag sa mga nakaraang insidente. Sa kabila ng mga pag-angkin ng China sa halos buong South China Sea, patuloy ang pagtaas ng tensyon sa rehiyon, lalo na sa mga lugar tulad ng Second Thomas Shoal. Ang mga kamakailang banggaan sa pagitan ng mga sasakyang pandagat ng China at Pilipinas ay nagbigay diin sa mga panganib ng mas malawak na hidwaan na maaaring humantong sa isang direktang sagupaan sa pagitan ng mga makapangyarihang bansa tulad ng Amerika at China. Ang Estados Unidos, sa ilalim ng 1951 Mutual Defense Treaty, ay nagbigay ng matibay na pangako na ipagtanggol ang Pilipinas laban sa anumang agresyon na nagdudulot ng takot sa China.
Ang mga opisyal ng US tulad ni Deputy Secretary of State Kurt Campbell ay nagbigay diin na ang anumang pag-atake sa mga puwersang Pilipino ay ituturing na isang paglabag sa kasunduan. Sa kabila ng mga banta ng China na itigil ang presensya ng US sa rehiyon, patuloy ang mga operasyon ng militar ng Amerika sa ilalim ng pagkukunwaring freedom of navigation na nag-uudyok sa takot ng Beijing na ang kanilang mga teritorial na pag-angkin ay maaaring hamunin. Sa huli, ang Pilipinas sa suporta ng US ay nananatiling matatag sa kanilang stand na ang Escoda Shoal ay nasa loob ng kanilang eksklusibong economic zone at patuloy na gagawin ang kanilang mga legal na operasyon sa lugar. Hindi pa man tinatanggap ng Pilipinas ang alok ng Amerika sa pag-escort sa ating mga barko sa resupply mission, umaasa pa rin ang Amerika na hihingi na ng tulong ang Pilipinas sa Estados Unidos dahil ito ay isang seryosong usapin ng teritoryo. Ang patuloy na pagigting sa South China Sea ay nagpapahiwatig ng pangangailangan para sa mas maingat na diplomatikong pag-uusap at pagsunod sa international law upang malutas ang mga alitan sa lugar.